po yung aking deep well irrigation. Medyo humina po ng konti kasi nag-subside na po yung tubig sa ilalim. Kaya merong pitchil na ganito para tulungan mapakyat po yung tubig dito sa check valve. Kasi po sa lalim ng tubo nito medyo hirap siya. Kaya pa pwede pa rin pampatubig. Magandang hapon po. Good afternoon. Assalamualaikum. Ngayon po itong episode na to ay pakita ko sa inyo yung uri ng aming lupain at saka yung aming mga pananim dito sa aking munting bukirin. Ang oras po ngayon ay alas 5 ng hapon. Mainit pa rin. Kaya lalo po ako nag-upload ng video sa oras na ito para ipadama at i-share sa inyo, lalo na sa mga tulad kong mga magsasaka. Ganitong oras, alas 5 ng hapon, mainit pa rin. Paano kami makakapagtanim? Kami mga magsasaka o kaya yung mga labor ng mga magsasaka, kung ganito kainit ang ating panahon. Kaya ako'y sumasaludo sa aking mga kapwa magsasaka na kahit sa ganitong uri ng panahon, hindi sila sumusuko sa pagtatanim. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa aking mga kapwa magsasaka. Ngayon po tunghayan natin itong aking munting bukirin. Ang aking mga itinanim dito ay kasaba. Dati po nagtanim ako ng yellow corn o yung hybrid corn na bigay ng Department of Agriculture. Ngayon po, siyempre hindi naman pwedeng magtanim ka uli ng kasaba. Lalo na dito sa lokasyon ng aking bukirin ay napaka init at saka tuyot na po ang aking lupain. Kaya po ating tunghayan ang aking munting video na to. Muli po, in advance, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much sa inyong walang sawang suporta, sa inyong panonood. At dalangin ko naway lahat kayong mga nanonood, patnubayan kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Ayan po yung tinaniman ko ng kamuting kahoy o kasaba. Ayan po. Sa palagay nyo kaya tutubo yung aking mga itinanim na cuttings ng kasaba sa ganitong panahon, tsaka sa ganitong uri ng lupain? Itong klase ng lupa na to ay purely lahar. Yung pong dinala ng Mount Pinatubo, nung pumutok ang Mount Pinatubo, pagkatapos dumaloy po ang lahar. Ito po, yan po yung aming lupain sa ngayon. Yan po, ito yun. Masdan niyo pong mabuti kung anong klaseng lupa ito. Maraming bato, katapos tuyuan lupa,
Saka po, kaya lalong natuyo itong aking lupain. Kung makikita natin yung ano, susub ko ng konti. Yung pong malayo na yan. Yung katabi kong lupa na yan ay pinagkunan ng buhangin o quarrying. Kaya po ang nangyari, yung aking lupa ay natuyo. Kasi po malalim yung pinagkunan ng buhangin. So, yun po isang faktor. Kaya lalong natuyo yung aking lupain. Yan po yung makikita nyo medyo malayo na yun. Yung pong quarry na yan, almost 50 hectares po ang ginawang quarry dyan. Hindi po natin pwedeng sawayin dahil may titulo ang kanilang lupa. Kaya lang, ito, pagkatapos makwari, yung kanilang lupa hindi na pinakikinabangan, hindi na matamnan dahil po puno ng tubig. Hindi na pwedeng gawing palaistaan, walang lalabasan ng kanilang tubig. Nasilaw sila sa kaunting pera. Ngayon po guys, ipapakita ko sa inyo yung aking deep well irrigation. Dati po napakalakas ng buga ng tubig nito. Dahil nag-subside na po yung tubig sa ilalim, medyo humina na. Pero pwede pa rin ipampatubig. Ito po ay bigay ng NIA, National Irrigation Administration, ng libre makina, libre yung PVC na D4, libre baon. So ang binili lang namin dito yung check valve. Yan po yung check valve, hindi kasama sa package. Yan po, tsaka ito hindi kasama yung pitchil, pero yung pump tsaka makina libre po yan. Ito po, papahanda rin ko, i-off ko muna yung aking camera para makita nyo yung aking deep well irrigation. Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo yung aming mga tanim na gulay. Dito rin nanggagaling yung aming patubig. Kasi yung isa kong deep well, hirap na pong magsipsip ng tubig. Malalim po kasi yun, 120 feet. Kaya yung may sa swimming pool, ngayon po, ito malakas ang bukal dito sa ilalim. Kaya dito nanggagaling yung pinampapatubig namin sa mga gulay. Yan po yung hose papunta dun. Kahit na dugtong-dugtong lang itong aking plastic hose, pinagtsatsagaan ko. Alam nyo mga magsasaka, best na pambili ng ipambibili ko ng hose, ipambibili ko na ng fertilizer. Kaya po ito na lang pinagtsatsagahan ko, pero okay pa rin. Ito po, andito na tayo sa malapit sa aking
pananim. Ang aming mga tanim ay siling, labuyo. Yan po. Yan po, yung 4 na linya na yan ay siling, labuyo. Yan na po mga pinapahilip na lang. Ito naman po ay mga eggplant o mga talong. May bunga na po yan. Kahit na maliliit lang yan, malalaki na po yung bunga. Ito, oh, kita nyo, malaki na yung bunga. Kunin ko na. Kuha ko naman. Lutuin ko sa bahay. Sumasahid sa lupa kasi mababa pa lang sila, oh. Oh, sumasahid sa lupa. Dahil bunga, oh. Malaki ng bunga. Oh. Ay, tama na to. Hindi na maubos. Ayan po yung aming mga tanim na talong o eggplant. Ito po, nakapis namin ng talong. Ngayon, nag-uumpisa ng mahinog yung siling labuyo. Kaya kukunin ko na po yung mga hinog. Ayan, merong nasilip ito. Merong isa dito. Ayun. Ayun. Ito manibalang. Pwede na to. Kung mapapasin nyo, mayroon pong tali. Ayan po. Ayan, may tali. Kasi po, ang hihip ng hangin ay galing sa Pasipiko, Sterlis. Diyan po nang gagaling yung hangin. So, banda rito yung tali para meron siyang hindi siya matumba yung mga sili. Ayan, tulad po niya, no? Medyo natumba siya. Kung walang tali yan, matutumba siya. So pati yung mga talong lalagyan din ko yun. Tali. Punta na sa ilalim ng puno ng alagaw. Kasi po mainit. Oh. Init ng araw. Sikat ng araw. Ilan lang nakapitas kong hinog na ito. Ano po isa dito? Sayang. Yan, sili. Yan po. Ayun. Ayun pa, meron pa ako nakikita doon. Isa pa. Yan. Ito.
yung siling labuyo po, hindi mahirap itasin. Magaan lang, oh. Tingnan nyo. Hindi mo lang, magaan lang. Oh. Tingnan mo lang. Ayun, oh. Ayun. Dito naman po tayo sa siling panigang pagkatapos ng siling labuyo at saka balasenas, ay talong o eggplant. Dito naman tayo sa siling panigang. Ayan po yung mga siling panigang, medyo lumayit na rin ang bunga. Tao, pag nainitan tayo, sisilong tayo, yung mga gulay hindi sila pwedeng sumilong dahil naka-steady lang sila, kaya mas matibay sila sa init kaysa sa tao. Ayan po, i-close up natin yung isang puno kung gaano karaming bunga. Ayan po yung isang puno ng huwag kang sasali, magulo ka eh. Ayan po yung isang puno ng siling panigang. Sagli! Ilapatugot ka tayo! Ipitsyo ako eh. Ayan po. Dahil bunga, no? Kaya lang hindi na ganong kalakihan. Kasi nga po, medyo ano sila sa tubig. Sabi ko kay kuya, applyan ng synthetic fertilizer para lumakit ng konti yung bunga. Tapos nitong sili, yung string beans naman po ang ipapakita ko sa inyo. Ngayon naman, andito tayo sa mga string beans o sitaw. Sa amin sa Pampangan ay kamangyang. Eh si kuya naglalagay ng tali para may akitin yung mga sitaw. Dito ituturo ko muna kayo sa sa ilalim ng mga sitawan. Para ako nailo sa pahinga muna tayo. Nahilo ako sa sa init tsaka sa biglang tayo. Dito tayo papasok. Malilim dito. Ayan. Medyo umiksi na po yung yung mga bunga. Dati mahaba yung bunga nito. Ngayon ay paiksi na paiksi. Dahil po sa ito, kulang sa tubig. Tapos pag sa dulo na yan, pupunta naman tayo sa kabila. Ayan po yung kanan ng ating lupa. Ayan yung mga sili, talong. Dito naman tayo sa kabila. Wala akong makitang bunga. Siguro pinitas ni kuya kanina. Hanggang dito na lang po yung aking
Sumilong na ako ngayon ito. Oras ngayon ay alas 6 na po ng hapon o gabi. Pero may pa rin ang sikat ng araw. Kaya sumilong na ako. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong panonood, sa inyong walang sawang suporta. Kahit paano na i-share ko sa inyo yung aming pagtatanim sa bukid. At sana po ay huwag kayong magsawa. May ipapakita nga pala ako sa inyo yung aking mangga na Indian mango, golden mango. 6 na puno to. Ngayon po itong pinakamaliit, siya pang nagbunga. Ngayon kailangan ko siyang lagyan ng tukod. Kasi yung kanyang mga bunga halos hindi na kayanin. Ito po, tingnan yung isang bunga nito. O yan o. Oh. Yung bunga niya oh. Hindi na kasya yung yung aking pang supot. Oh yan. Yan po yung kanyang mga bunga. Yan. Kung sino pang pinakamaliit, ito po yung pinakamaliit kong mangga na Indian mango. Yung iba malalaki. Yan o. Yan. Tsaka yun. Mga yun. Yun. Kaya itong maliit na to, siya pang nagbunga. Kaya ito, ang laki ng bunga. Papakita ko sa inyo. Kaya lang, ayaw matanggal natin yung supot. O yung supot, hindi na magkasya yung supot. O, sagad na. Ito po yung tinatawag na golden mango. Napakatamis po nito. Manipis ang buto. Kahit na hindi pa hinog, matamis po. Kasi natikman ko na nagbunga siya ng 2 piraso. Kaya po medyo marami ang kanyang naging bunga, pero tinanggal ko na po yung ibang bunga niya. So yun po, muli po, ingat po tayo, patnubayan nawa tayo ng pong may kapal. Ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. God bless you all. Jesus love us. Bye bye.